Maraming klase ng pag-ibig. May puppy love, may first love, true love. Ang mga yan ay mga pag-ibig na matatawag nating nade-develop mula sa wala. Pero may isang klase ng love na biglaan. At ito ang love at first sight, mga kapuso. Ikaw, sa palagay mo ba ay magiging totoo ang pag-ibig na mula sa unang pagkikita? Dear Papa Dudut, ako po si Elliot, masasabi kong maayos na ang buhay ko sa ngayon. Dahil bago pa man pumasok ang pandemya ay dalawang magkasunod na pagsubok na ang dumating sa buhay namin. Una ay nawalan ako ng trabaho dahil sa pagsasara ng kumpanyang pinapasukan ko. Nagbigay naman sila ng kompensasyon pero dahil sa hirap maghanap ng trabaho noon ay unti-unti ding naubos ang perang yon, Papa Dudut. Saka naman dumating ang ikalawang pagsubok. Nahulog si inay pababa sa hagdanan ng bahay namin na naging dahilan ng pagkabali ng kanyang braso dahil naitukod niya ito. Itinakbo ko siya sa ospital at sa kasamang palad ay kailangan daw lagyan ng bakal ang nabaling parte upang maghilom ng tama ang nabaling buto. Sinabi na rin sa akin kung magkano ang gagastusin. Hindi naman madalian ang operasyon pero hindi din pwedeng mapatagal pa dahil baka hindi na maganda ang lagay ng braso ni nanay. Isang araw papunta ng ospital ay hindi ko alam kung ang nangyari sa akin ay sagot sa problema ko o isang pagsubok ng katatagan. Sa sinakyan kong jeep ay may napulot akong isang wallet. Ako lamang ang sakay ng jeep ng oras na yon kaya wala nang ibang pwedeng pagtanungan kung may nakahulog ba ng wallet na yon. Binuksan ko ang wallet para malaman kung kanino ito at nagulat ako nang makita ang maraming tig-1,000 sa loob nito. Natigilan ako, Papa Dudut, pero hindi sa akin ang perang yon kaya kailangan kong isole. Nakita ko sa wallet ang ID na may address at may cellphone number din. Kaya pagbaba ko ng jeep sa tapat ng ospital ay agad kong tinawagan ng numero na nasa wallet. Hello? Ito po ba si Miss Nola? Opo, ako nga po. Sino po ito? Si Elliot po to. Napulot ko kasi tong wallet nyo kanina sa jeep. Ay, naku, salamat naman. Kanina pa ako nag-aalala eh. Salamat. Sino po pala ito? Elliot po. Ay, naku Elliot, thank you talaga. Welcome po. Saan ko po ba isusoli itong wallet? Naku, wag ka mag-alala. Ako na lang ang pupunta sa'yo. Nasaan ka ba ngayon? Nandito lang po ako sa ospital. Dadalawin ko lang po sandali nanay ko. Tapos pwede na po ako makipagkita sa inyo. Ospital? Nasa ospital din ako. Saang ospital ka? Ay, sorry ha. Nahulog kasi yung tumbler ko. Nandito po ako sa ospital ng... Kayo po ba yung nasa lobby na may pinupulot na tumbler? Nakakulay pulang damit? Ako nga. Nandito ka din? Nasaan ka? Eto po, malapit na sa inyo. Naka-asul na t-shirt po ako. Grabe naman ang coincidence na to. Elliot? Uy, ikaw si Elliot, di ba? Po? Opo. Kanina okay lang na pinopo mo ko kasi hindi pa kita nakikita. Halos magkaedad lang pala tayo kaya wag mo na akong poin. Ay, sorry po. Ibig kong sabihin, sorry Miss Nola. Miss pa nga ako, pero Nola na lang. Palabiro pala kayo. Minsan lang. Pero seriously, alam mo sobrang salamat ha kasi ikaw yung nakapulot ng wallet ko. Ewan ko ba? Bakit ba hindi ko iningatan at nahulog yan? Salamat talaga ha. Walang anuman. Eto ang wallet mo. Pakicheck na lang. Ay, sandali.
Eto, pagpasensyahan mo na tong 2,000 ha, bilang pasasalamat lang sa pagsusoli mo ng wallet ko. Hindi na ako mahihiya ah. Malaking tulong sa akin to. Bakit ka nga pala nandito sa ospital? Anong sakit mo? Magpapacheck up ka rin ba? Hindi ako. Nandito nanay ko. Nabalian siya ng buto sa braso. Kailangan niyang operahan. Kaya malaking tulong tong bigay mo pandagdag sa operasyon niya. Ganun ba? Teka. Eto, idagdag mo pa tong 2,000 dyan. Nako, masyado na atang malaki tong pabuya mo. Okay lang yan. Ang mga taong katulad mo dapat tinutulungan din. Sige, kakapalan ko na uli ang mukha ko ha. Tatanggapin ko to. Oo, sige kunin mo na. May kalakihan din ang laman ng wallet ko Kung hindi mo na isoli to sa akin, mas malaki din ang nawala. Kaya maliit na halaga lang yung binigay ko kumpara sa magandang ginawa mo. Salamat talaga. Salamat. Sagot ka ng langit sa problema ko. Kanina dasal din ako ng dasal na kung hindi ko makukuha yung pera, hahayaan ko na lang. Basta maisoli lang ang mga ID at iba pang importante sa wallet ko. Pero naibalik lahat. Kaya sagot ka din ng langit sa dasal ko. Malakas talaga ang kapangyarihan ng dasal. Ano bang kailangan? Ewan ko, Papa Dudut, kung bakit parang ang daming time ni Nola para sa akin noon. Siguro sobrang thankful talaga siya sa pagsusoli ko nang nawala niyang wallet. Papa Dudut, na sa dibdib ko lahat ng problema, kaya napakasarap ng pakiramdam na may makikinig sa akin para mailabas ang nasa loob ko. Kaya naman unti-unti din gumaan ang pakiramdam ko. Buong-buo kong ikinuwento sa kanya ang pangyayari dahil kasi sa pagkawala ng trabaho ko ay nagpilit din si nanay na maglako ng gulay sa paligid namin. Hanggang sa noong araw na yon ay nagmamadali si nanay para magtinda dahil tinanghali siya ng gising. Doon na nga nangyari ang aksidente. Matapos kong maikwento sa kanya ang lahat ay humingi pa siya ng pasensya dahil nga sa maliit lamang ang naiabot niya. Ang sabi ko ay hindi maliit ang 4,000. Nahiya nga ako, Papa Dudut, kasi parang ang insensitive ko at hindi ko man lang naitanong sa kanya kung bakit siya nasa ospital. May dinalaw ba siya o siya mismo ang nagpatingin? Hindi ko alam kung bakit parang ang tagal na niya akong kakilala. Sinabi niya na kung hindi lang siya magpapatanggal ng bato sa abdo ay marahil ay natulungan niya ako sa pagpapaopera din sa nanay ko. Nang madinig ko yon ay sobrang hiyang-hiya ako. Isosoli ko na sana ang ibinigay niya dahil kailangan niya din pala ng pera, pero pinigilan niya ako. Ang sabi niya na hindi naman siguro aabot sa eksaktong 50,000 ang gagastusin niya. Nahihiyaman ako ay nagpasalamat na lang din talaga ako ng sobra. Pero Papa Dudut, na love at first sight talaga ako sa kanya. Pero alam kong pangarap lamang yon. Kaya naman sinantabi ko ang pakiramdam na yon. Hanggang sa nagpaalamanan na kami, Papa Dudut, syempre kulang pa ang pera ko kaya kailangan ko pang kumayod sa mga racket at sideline na pwedeng pasukin para mabuo ang pampaopera ng nanay ko. Kumusta po kayo, Nay? Okay naman ako, anak. Huwag ka na masyadong mag-alala. Masakit pa po ba? Hindi na masyado, anak. Binigyan ako ng gamot kanina kaya medyo nawala na ang kirot. Nay, huwag niyong tiisin ha. Kung may nararamdaman kayo, sabihin niyo agad. Baka mamaya daw makalipat na tayo sa ward. Asensya ka na, Nay ha. Dito na muna tayo sa hallway. Anak, sa bahay na kaya ako magpagaling? Nay, hindi pwede. Mas mabuti na dito. Nandyan lang ang mga doktor at madaling tanungin kung may maramdaman man kayo. Anak, masyado ka nang nag-aalala. Baka ang sarili mo naman ang mapabayaan mo. Alam kong pagod ka kakahanap ng trabaho tapos binigyan pa kita ng problema. Nay, aksidente ang nangyari. Hindi po kayo nagbigay ng problema. Kung nag-ingat lang ako, hindi sana mangyayari to. Nay, mag-concentrate na lang kayo sa pagpapagaling. Hayaan nyo na ang pag-iisip sa akin. May tatawid natin to. Kayo na nga din ang nagsabi sa akin nung mawalan ako ng trabaho na pagsubok lang yun para mas lalo tayong lumakas.
Kaya magpalakas kayo, Nay, para mas lumakas pa ako. Oo, anak. Konti na lang, Nay, mabubuo ko na ang pampaopera nyo. Kanina, nakapulot ako ng wallet. Ang daming lamang pera. Naku, anak. Nay, huwag kayong mag-alala. Hindi ko po inangkin yung pera. Isinoli ko po. Mabait po yung may-ari, Nay. Binigyan ako ng 4,000 pabuya. Hindi na ako nahiya, Nay. Kinuha ko na. Napakabait naman ng taong yun. Kita mo, anak, ang kabutihan sinusuklian talaga. Nay, alam nyo ba? Hindi lang siya mabait. Maganda pa. Aba, parang ang tamis ng ngiti mo sa pagkakasabi na maganda siya. Hindi po ah. Elliot! Nola, Bakit nandito kayo? wala pa kasing bakante sa ward. Pero mamaya baka makalipat na kami doon. Anak, Ay, sorry Nay. Nola, siya pala ang nanay ko. Nay, siya yung sinabi ko sa inyong may-ari nung wallet na napulot ko. Nice to meet you po. Kumusta po kayo? mabuti-buti na iha. Salamat ha. Totoo pa lang sabi ng anak ko. Bukod sa mabait ka na maganda ka talaga. Nay, Ikaw ha? Baka binebenta mo na ako sa nanay mo ha? huwag ka maniwala dyan kay nanay. Palabiro talaga yan eh. Kumusta ka pala? Anong sabi ng doktor? Ayun, kinuhanan niya ako ng mga test. Bukas ko malalaman ang resulta. Sabi pa niya, parang baka hindi ko na raw kailanganin magpa-opera. Baka kayanin naman daw ng gamot. Naku iha, makakaasa ka sa dasal ko na sana hindi ka na nga operahan. Salamat po. Pasensya na po, hindi po yata nasabi ni Elliot yung pangalan nyo. Andeng ang tawag sa akin, pero tawagin mo na lang akong Nanay Andeng. Nay, nakakaya. Ano bang nakakahiya doon? Nanay naman talaga si Nanay Anding, kaya natural na tawagin siyang Nanay Anding. Tama yun, anak. Uy, Nay, nakakaya po. Ay, si Nola ang kausap ko. Tama ang sinabi mo, anak. Nay naman eh. Oh, palabiro pa lang nanay mo. Ikaw masyado kang seryoso mula pa kanina nung nagkakilala tayo. Yun nga ang sinasabi ko dyan. Masyado kong inaalala. Kaya ayan tuloy, nakakalimutan na magbiro at ngumiti. Ay, pinagtutulungan ba ako rito? Uy, ngingiti na yan. Nahihiya pa eh. Alis na nga ako. Eto naman masyadong pikon. Ang mabuti pa, ako na nga alis at baka may pag-uusapan pa kayo ni Nanay Anding. Salamat uli, iha. Sana magkita pa tayo. Ay, sigurado po yan Nanay Anding kasi babalik po ako bukas. Ayan, dalawin mo kami ni Elliot ha. Napakasaya mong kausap eh. Hindi lang yon, tignan mo at napakasaya ng itsura ni Elliot ngayon. Nay, ano ba? Nakakahiya. Alis na po ako. Nanay Andeng, may sinabi ba sa inyo ang doktor kung bawal sa inyong prutas? Ha? Parang wala naman. Bakit iha? Sige po, magdadala po ako bukas ng prutas. Wag na, Nola. Nakakahiya na eh. Hindi naman para sa'yo yung prutas, para kay Nanay Anding yun. Sa bagay. Ikaw, dadalang kita ng masarap na siopaw dun sa amin. Pwede din ba kayo ng siopaw, Nanay Anding? Dadalang ko din kayo, ha? Ikaw ang bahala, anak. Sige po, habol pa po ako sa trabaho ko. See you po tomorrow. Alam mo, bagay kayo. Si nanay parang ewan. Papadudot hiyang-hiya ako ng oras na yon. Pero kalahati ng pakiramdam ko naman ang kinikilig. Ewan ko ba, Papadudot? Hindi ko pa masyadong kilala si Nola pero dahil sa bait niya ay may kung anong kumikiliti sa akin para kiligin. Noong kinagabihan ng araw na yon ay nagkabakante na sa ward, Papadudot. Kaya nailipat na si nanay. Mas maayos na ang tulugan ko at binabantayan ko kasi si nanay aalis lamang ako ng umaga para nga mag-apply. Babalik na lang uli ng tanghali, nag-message kaagad ako kay Nola na nakalipat na ng kwarto si nanay. Kasi baka kung sakaling talagang pupunta siya kinabukasan ay alam na niya kung nasaan kami. Isa pa ay parang gustong-gusto ko nang mag-mensahe sa kanya. Pero hindi ko alam ang sasabihin kaya noong nakalipat si nanay ay binalita ko kaagad sa kanya. Sumagot naman siya nang masaya siya at hindi na sa hallway nakapwesto si nanay.
Gusto ko pa sanang mag-follow up ng message pero ewan. Bakit pinanghihinaan ako ng loob? Kasi hindi ko alam ang sasabihin ko. Kaya halos mapatalon ako sa tuwa noong nag-message siya uli na see you tomorrow, pahinga ka na, good night. Kilig na kilig ako Papa Dudut at hindi ko na mahintay ang kinabukasan. Kaya hindi pa pumuputok ang araw kinabukasan ay umuwi na ako para magpalit ng damit. Maaga ako mag-a-apply sa mga nakita kong mga bakanting trabaho at matapos ay nagmamadaling pumunta sa ospital. Unay para mabalikan si nanay at pangalawa ay baka magpunta na si Nola at hindi ko maabutan. Ewan ko Papa Dudut ha, pero sobrang coincidence na naman na paggaba ni Nola sa taxi ay siya namang pagdating ko. Gumagawa kaya ng paraan noon ng pagkakataon? Ewan, basta kinikilig na naman ako. Mabuti na din at nasaktuhan ko siya kasi medyo mabigat yung dala niyang pasalubong para kay nanay. Pagdating sa kwarto ay nakita na namin na tulog pa si nanay. Kaya sabi niya na tamang-tama kasi bibili muna siya ng inumin sa kantin dahil hindi siya nakapagdala dahil sa bigat ng mga dala niya. Sinamahan ko siya Papa Dudut, syempre habang naglalakad ay umaatikabong kwentuhan ang naganap. Pakiramdam ko nga ay hindi kami naglalakad Papa Dudut. Pakiramdam ko ay nakasakay kami sa lumulutang na ulap sa Cloud9 Papa Dudut. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Pagdating namin sa kantin Papa Dudut ay walang tindang tubig. Naubos daw pero parating na yung in-order nila. Kaya naupo muna kami para hintayin yung tubig. Doon na naikwento ni Nola na noong gabi pala na tinawagan na siya ng doktor para sabihin na ubusin niya na muna yung mga niresetang gamot na para sa 3 araw. Saka siya titignang muli kung makakayanang tunawin ng gamot ang bato sa abdo niya. Kung tutuusin ay hindi na pala kailangan pumunta ng ospital ni Nola dahil after 3 days pa dapat ang balik niya. Pero nagpunta pa rin siya para lamang madala ang mga ibibigay niya kay nanay. Lalong tumataas ang respeto at pagtingin ko sa kanya Papa Dudut nang dahil sa mga nalaman ko. Sinabi ko sa kanya na patuloy kaming magdarasal ni nanay para hindi na siya maoperahan. Napansin ni Nola na parang bumibigat ang mga kwentuhan namin. Kaya nagtanong siya kung saan ako nagtatrabaho. Doon din niya nalaman na wala akong trabaho at nag-a-apply pa lamang. Kaya sinabi niya na nagtatrabaho siya sa isang pabrika na gumagawa ng tela at kailangan nila ng delivery driver. Yun nga lang daw, hindi pang matagalan yung mai-offer niyang trabaho dahil yung talagang driver nila na matagal nang nagtatrabaho doon ay babalik pa. May inaasikaso lamang sa probinsya kaya nang hingi ng leave. Pero kahit na hindi pang matagalan ay masaya na ako kung makakapasok ako dahil malaking tulong na ang kikitain ko doon. Sinabi pa ni Nola na dahil parang temporary lamang ako ay pwede niyang ilakad na maging kaliwaan ng sweldo ko kada araw para mabuo na ang pang-opera ni nanay. Nang araw na yon, pag-aakyat namin kay nanay ay nagpaalam ako sandali para mag-apply sa kumpanya nila Nola. Natuwa naman si nanay at pakiramdam ko ay lalong lumalim din ang pagmamahal niya kay Nola. Matapos kong mag-apply ay bumalik ako ng ospital para ibalita kay nanay na dahil sa rekomendasyon ni Nola ay tanggap agad ako. Napakadali ng trabaho Papa Dudut. Ang delivery ay tuwing umaga at hapon lamang. Kaya pwede akong bumalik sa ospital para magbantay kay nanay at babalik na lamang sa oras ng pagdi-deliver Papa Dudut. Nakakahiya. Ikaw pa ang nagbayad ng taxi. Ano ba? Kung ako lang mag-isa ang pupunta dito, ako din naman ang magbabayad. Kaya isipin mo na lang na may libreng sakay si Mayor. Salamat ah. Ang kulit mo, sabi ng taxi lang yun eh. Hindi lang sa taxi, pati sa pagpasok sa akin sa trabaho.
Yung pagiging mabait mo sa akin at kay nanay. Alam mo, napakalaking bagay sa akin ang ginawa mo. Kaya natutuwa ako kay Nanay Anding kasi pinalaki ka niyang marangal. Salamat. Oh, naiiyak ka ba? Ha? Hindi. Makita ka naman ni Nanay Anding niya, lolokohin ka na naman nun. Pasensya ka na kay nanay ha. Alaskador lang talaga yun. At pikon ka naman. O ayan, parang napipiko ka na naman ah. Hindi ah. Papasok na tayo sa ward. Ngumiti ka na, baka si Nanay Anding naman ang humalili sa pangaasar. Tulog pa pala si nanay. Ay, oo nga. Sige, puntahan ko muna yung doktor ko ha. Balik na lang ako mamaya. Gusto mo samahan na kita? Wag na, doon lang naman sa itaas yung doktor ko. Tsaka mabuti na yung nandyan ka para paggising ni Nanay Anding, makita ka niya kaagad. O sige, sabihin ko na lang kay nanay na babalik ka. Oo, sige. Nay, may kailangan po kayo? Nakatulog pala ako. Sumakit kasi kanina tong kamay ko. Pinainom ako ng gamot. Nakakaantok pala yun. Mamaya po, kakausapin ko yung doktor na sa 1 linggo na kayo operahan. Sigurado po na kompleto na ang pera sa 1 linggo. Medyo matagal na kasi yan eh. Natatakot ako na baka hindi na maiayos ang braso nyo. Anak, may awa ang Diyos. Wala naman sigurong masamang mangyayari sa akin kung maghihintay pa tayo. Sana nga po, Nay. O, umiiyak ka ba? Hindi po. Huwag kang iiyak. Hindi maganda itsura mo pag umiiyak ka. Nanay naman eh, nangaasar na naman. Yan na nga ba ang sinabi ni Nola kanina na siguradong aasarin niyo ako pag ganito ang itsura ko? Nasaan na nga pala si Nola? Nagpunta lang po sa doktor niya. Aalamin daw niya ang resulta kung nakuha ba sa gamot yung kondisyon niya. Sana naman. Dadaan daw po siya dito pagtapos dun sa doktor niya. O, ayan na pala siya. Nanay Anding, good morning po. Kumusta ka, anak? Anong sabi ng doktor? Elliot, Nanay Anding. Hindi ba maganda ang resulta? Joke! Okay lang daw po ako. Effective daw po yung gamot. Wala nang operasyon na magaganap. Ay, salamat naman sa Diyos. Bibili po ako ng pansit, Nay, ha? Magse-celebrate tayo. Oh, Elliot, may nasabi ba akong masama? Bakit malungkot ka? Wala. May naalala lang ako. Masaya ako na hindi ka na ooperahan. Napahiya ako noon, Papa Dudut, kasi sobrang saya ni Nola pero ang lungkot ko. Bigla ko kasing naisip na sana ay pwede din yon sa nanay ko. Na hindi na niya sana kailangang operahan pa. Kaso ay hindi. Kaya agad akong humingi ng paumanhin dahil sa itsura ko. Pinilit kong ngumiti pero kahit si nanay ay ramdam kung bakit ako biglang nagkaganon. Mag-aalala na naman si nanay at baka sisihin na naman niya ang sarili niya dahil sa aksidente niya. Kaya kahit hindi ako artista ay talagang pinilit kong iarte na wala namang problema. Mahirap ang ginawa ko kasi pasulpot-sulpot at naiisip ko na nakakatakot para kay nanay ang operasyon. At isa pa ay hindi pa sapat yung naipon ko para sa operasyon ni nanay. Pero kailangan kong magmaskara ng masayang mukha para hindi sila madamay. Kaya para hindi na nila mahalata ay nagyaya na ako na bumili kami ng pansit. Nakakahiya man, Papa Dudut, dahil hindi naman ako ang gagastos. Pero ayoko na kasing mapansin at maramdaman ni nanay ang nararamdaman ko. Kaya umalis muna kami para bumili. Makakapagtago ako kay nanay pero hindi kay Nola dahil siya ang kasama ko. Oh, tayo na lang dalawa. Baka naman pwede mong i-share yan. Ha? Ang alin? Ito naman, maang-maangan pa. Hindi kita maintindihan. Alam mo, sinabi sa akin nung pahinante mo sa kumpanya na magaling ka daw na driver. Pero ang masasabi ko, hindi ka magaling na artista. Kasi halatang-halata ka kaya. Koko nga naramdaman ko di mas lalo na si Nanay Anding. Nanay mo yun
Sorry. Sige lang, ilabas mo lang yan. Masamang kinikimkim yan. Iyak mo lang. Si nanay kasi. Natatakot ako. Ang tagal na nung kamay niya. Kailangan nang maoperahan. Mamaya, kausapin natin yung doktor. Kung pwede nang operahan si Nanay Anding bukas. Sabi ng doktor, dapat daw talagang operahan. Kaso hindi ko pa kaya. Huwag ka na mag-alala, may paraan doon. Paano? Hindi ba hindi ko na kailangan magpa-opera? So yung pera na in-advance ko sa opisina, hindi naman pwedeng isoli ulit. Kaya yun na lang ang gamitin natin para mapa-opera si Nanay Anding. Ha? Pero ikakaltas nila sa yun. Baka wala kang swelduin. Hindi naman nila ikakaltas yun ng buo. Uunti-unti nila yun hanggang mabuo. Halos hindi ko na mararamdaman na kinakaltas sa akin yun. Pero hanggang sa Biyernes na lang ako sa trabaho sa kumpanya nyo. Baka matagalan bago kita mabayaran ng buo. Alam mo, kung sisingilin ko din naman sa'yo, syempre hindi buo. Hulug-hulugan mo na lang din. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Pero salamat. Kailangan ko yung inaalok mong tulong. Bukas na bukas pagka-deliver ng umaga, mag-iikot uli ako para mag-apply ng trabaho. Huwag ka na mag-ikot, baka mahilo ka pa. Ha? Uy, natatawa sa joke ko. Baka mamaya magmukha na akong baliw dito. Umiiyak tapos tatawa. Ang ibig kong sabihin, huwag ka na maghanap ng trabaho. Sa mahigit 1 linggo mo sa kumpanya, maganda yung record mo. Madami ang natuwa sa'yo. Kaya nung sinabi sa akin na may opening para sa checker ng stocks, sabi ko na ikaw na yung kunin. Kaya bukas na bukas, pagkatapos mo mag-deliver sa umaga, may interview ka sa HR. Ano lang naman yun, for formality na lang. Pasok ka na sa trabaho. Kaya sa Lunes, simula ka na bilang checker. Totoo ba yan? Hindi, joke lang. Ano ka ba? Ang haba ng sinabi ko para maging joke yun, no? Oo, totoong totoo. Kaya bumili na tayo ng pansit para sa double celebration. Nola, salamat. Sobrang maraming salamat. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa'yo. Madali lang makabawi. Pag okay ka na sa trabaho, yung unang sweldo mo, treat mo kami ni Nanay Anding ng pansit. Pansit lang? Gusto mo samahan ko na ng cake? Samahan mo na din ng ice cream. Sige, deal. Tara. Ay, sandali lang ha. Sagutin ko lang to. Oh, hello. Hello, Nola. Kamusta ka? O ano naman na nakain mo at bigla mo akong kinumusta? Ito naman, mainit ka agad ang ulo. Jerry, madami kasi akong ginagawa eh. Ano bang kailangan mo? Kukumustahin lang sana kita. Okay naman ako. Eh ikaw, sana okay ka rin. O siya, sige na, may gagawin pa ako. Bye. Sino yun? Ay naku, isipin na lang natin na wrong number. Ayokong masira ang araw ko. Kaya tara na, halika na. Bumili na muna tayo ng pansit dahil naghihintay na si Nanay Anding. Papa Dudut, hindi ko alam kung anong maganda ang nagawa ko at ibinigay sa amin ng Diyos si Nola. Sobrang bait niya. Hindi niya kami kaano-ano o hindi man lang kakilala ng matagal ni Nanay pero ganoon na lamang ang suporta niya sa amin. Sa tulong niya ay naoperahan si Nanay at nakauwi na kami ng bahay. Pero tuloy pa din ang pagiging mabait ni Nola sa amin. Palagi siya nagpupunta sa bahay tuwing weekend para doon mananghalian. Kasi si Nanay bagamat nakasemento pa ang kaliwang braso ay nakagagalaw naman ang kanan niya. Kaya tuwang-tuwa siyang paglutuan si Nola. Spoiled si Nola kay Nanay kasi every weekend 3 putahe lagi ang handa ni Nanay. May pabalot palagi si Nanay. Minsan habang kumakain kami noong magaling na ang braso ni Nanay ay nakwento niya na itutuloy niya ang paglalako ng gulay para may extra income kami at hindi yung sweldo ko lamang ang hinihintay namin. Kahit may kulang pa ako sa pagbabayad ng pinahiram ni Nola para sa operasyon ay sinabi niyang papahiramin niya daw ng pera si Nanay para magtayo ng maliit na tindahan ng ulam sa tapat ng bahay. Bilang masarap magluto si Nanay, sigurado daw na papatok sa tao ang luto niya. Isa pa sabi ni Nola para hindi na daw lalayo pa si Nanay sa paglalako. Mabuti daw yung nandyan lamang siya sa tapat ng bahay. Tinanggihan ni Nanay dahil sa nahihiya ito.
Pero pinagpilitan talaga ni Nola kaya ayon, natuloy ang tindahan ng lutong ulam sa tulong ng kapital na pinahiram ni Nola, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sobrang lalim na ng pagmamahal ko para kay Nola. Pero nahihiya akong sabihin sa kanya dahil sa dami ng tulong niya sa amin. Baka magmukhang abusado na ako at magmukhang ayoko siyang bitawan dahil madami pa siyang maitutulong sa amin. Alam kong mali ang iniisip ko, Papa Dudut, pero pinanghihinaan talaga ako ng loob. Baka mali ang nararamdaman ko na may nararamdaman na din siya sa akin si Nola. Natatakot ako, Papa Dudut. Sa 6 na buwan na magkakilala kami ni Nola ay doon ko lang din nalaman na may boyfriend pala siya bago kami nagkakilala. 3 taon sila pero nagkahiwalay sila dahil sa selos ng lalaki sa estado ng buhay ni Nola. Dahil mas kumikita si Nola kesa sa ex niya, ay insecure ito kaya kung ano-anong selos ang inimbento hanggang sa makipaghiwalay na nga si Nola. Siya pala yung Jerry na minsang nadinig ko na kausap ni Nola sa telepono. Napakabait ni Nola para pag-isipan siya ng ganon. Nainis ako pero nailang din kasi 6 na buwan pa lamang, baka hindi pa uli handa si Nola para umibig. Ang daming naglalaro sa utak ko at halo-halong emosyon, kaba, hiya, takot. Pero sabi ni nanay ay wala daw mangyayari sa akin kung puro ako isip. Gawin ko daw at kung anong maging kalabasan ay tanggapin ko. Kaya ginawa ko, Papa Dudut. Maganda ang kinalabasan ng pag-uusap namin. Naging kami, Papa Dudut. Kinikilig na naman ako. Siyempre talagang ginawa ko ang lahat para maging masaya siya. Makalipas nga ang 6 na buwan pa ay niyaya ko na siyang magpakasal, Papa Dudut. Tara, kain na tayo. Sige, sunod ako. Sagutin ko lang to. Sige. Hello? Grabe naman yung pagkakahilo mo. Ano ba naman, Jerry? Bakit ka ba kasi tumatawag? Kailangan ko na bang magpalit ng number para maintindihan mo lang na ayoko na makipag-usap sa'yo? Huwag ka namang ganyan. Kukumustahin lang naman kita eh. Ano bang gusto mong marinig, Jerry? Na hindi ako okay? Tapos sasaya ka na? O sige, kumusta ako? Hindi ako okay. O ano, okay na ba yon? Sobra ka naman. Hindi ka naman dating ganyan ah. Pwes, salamat sa'yo at ito na ako ngayon. May gagawin pa ako kaya goodbye na. Sabado ngayon, may gagawin ka pa rin? Oh, kailan ba kita naging sekretary para magdikta ng schedule ko? Sige na, magtatanghalian na kami. Baka hindi pa ako makakain. Kami? Sino kasabay mo manangalian? Ay, kailangan ko talagang sabihin sa'yo. Kung sasabihin kong kasabay kong kumain ng hari ng Inglaterra, anong gagawin mo? Alam mo, nagiging bakulaw na ako dahil sa'yo eh. Ibababa ko na to, sige na. Wow! Nanay Andeng, ang dami naman ang niluto nyo. Eh syempre, special na araw to eh. Ano pong meron? Ha? Hindi ba 1 taon na mula nung maoperahan si nanay? Kaya ayan, naganda siya. Oo nga, tama. Ay, oo nga no. Tara, kumain na tayo. Magdasal muna tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, salamat po sa inyong mga pagpapala at higit sa lahat, salamat po sa aming buhay. Amen. Amen. Kain na. Nahihirapan ako mamili ng uunahin ko kasi alam ko masarap lahat yan eh. Unahin mo na yung pinakapaborito mo. Oo nga po, itong masarap na bopis. Nay, gusto ko sa darating na importanteng araw sa buhay ko, mas madami pa ang handa ha. Aba syempre naman anak. Pero dahil pang maramihan ang lulutuin, dapat may mga assistant ka. Yung tagamando ka lang kung anong ilalagay. Kung kailan haluin, may tagagayat ng mga sahog. Para po hindi kayo pagod na pagod. Dahil importante po kayo sa okasyon na yun. Tama ka anak, dapat maganda ako. May pinag-uusapan po ba kayo na hindi ko alam? Imbitado ba ako dyan? Naku anak,
Hindi ka lang imbitado, ikaw pa ang star. Nakakatawa po yung ako yung star. Ikaw talaga, anak. Bakit po? Dahil ikaw lang naman ang natatangi at nag-iisang star sa puso ni Elliot. Po? Anong ibig sabihin ni nanay? Nola, papayag ka bang maging asawa ko? Ha? Kung hindi ka pa handa, maiintindihan ko. Ano bang sinasabi mo? Handang-handa na ako, no? Kinikilig ako. Nay, nakakahiya. Tatlo lang tayong nandito. Kanino ako mahihiya? Nakakahiya kay Nola. Bakit ba? Masaya si nanay eh. Bakit? Hindi ka ba masaya? Ha? Masaya, syempre. Sobrang saya. Naku Nola anak, kailan ba kami pwedeng mamanhikan sa inyo? Dapat formal nang hingi ni Elliot ang kamay mo sa mga magulang mo. Kung kailan niyo po gusto, Nay. Sasabihan ko lang naman sila. Ayan sige, wag na kayo magluto. Magdadala na lang kami. Ay sige po, gustong-gusto din ni nanay at tatay ang luto ninyo. O Elliot, kailan mo balak? Kahit bukas po, para maplano na agad ang kasal. Sige, mamamalengke na ako mamaya. Nay, wag na kayo magluto. Ang dami nitong hinanda nyo ngayon, no? Initin na lang natin bukas. Ano ka ba, nakakahiya naman sa mga magulang mo? Hindi po. Hindi naman po sila maselan kung bagong luto o iniinit ang pagkain. Kasi ganun pa rin naman ang sume. Masarap pa rin kasi luto nyo pa rin naman ito. O sige, pero gagawa ko ng leche flan para may matamis tayo. Kasing tamis ng ngiti ng anak ko. Yee! Ang dami niyong plano. Kasama pa ba ako dyan? Natapos ang araw ng pamamanhikan namin ni Nanay Papadudut. Masaya din ang mga magulang ni Nola at hindi naman sa pagbubuhat ng bangko Papadudut, pero natutuwa talaga sila sa akin, ang mga magulang niya, dahil mabait daw ako, masipag at magalang. Siya nga pala Papadudut, babalikan ko lang para klaro. Yung utang ko pala ay yung pinahiram ni Nola kay Nanay ay nabayaran namin bago pa man kami naging magkasintahan ni Nola. Wala lang, baka kasi isipin ng mga kabarangay natin na kaya ko siya pakakasalan para hindi na kami magbayad. Pero wala na din naman kaming pakialam sa isipin ng iba kasi ang importante ay masaya kami. Hindi kami nag-aksaya ng oras Papadudut. Talagang kinakarir namin ang paghahanda sa kasal. Sa iyahandang pagkain ay sinanay na ang nag-aasikaso. Kaya talagang nakatuon kami sa mga permit, mga papel na kailangan, ang mga lugar na pagdadausan ng kasal at reception. Ang mga damit namin syempre, ang entourage, ang imbitasyon at ang mga imbitado. Kahit abalang-abala kami at nakakapagod ay natatapos ang araw namin na masaya kami dahil sa paghahanda. Masaya kami nang dumating ang araw na may gugulo pala sa fairy tale namin ni Nola. Sinilip mo yung design ng damit ko, no? Hindi daw pwede yung ganon. Ito naman, naniniwala ka pa ba sa pamahiin? Saka design lang naman ang nakita ko. Hindi yung aktual na damit. Kaya hindi counted yun. Basta madaya ka. Nola, Jerry? Jerry? Siya yung ex-boyfriend ko. Nola, pwede ba tayo mag-usap? Sorry pare ha. Madami pa kaming aayusin kasi ikakasal na kami. Nola, please. Gusto kitang makausap. Jerry, wala na tayong dapat pag-usapan. Please naman, Nola. Huwag mo naman ako ganituhin. Pare, naintindihan mo naman siguro yung sinabi ni Nola. Wala nang pag-uusapan. Huwag kang makakialam dito. Si Raulo ka pala eh. Elliot, huminahon ka nga. Hayaan mo ako. Gusto kitang makausap, please. Pagbigyan mo naman ako. Bakit ngayon? Nung panahon na gusto kitang makausap, hindi mo ako pinansin. Ngayon gusto mo makipag-usap sa akin? After 1 year? Inaamin ko na, naging tanga ako noon. Pero nagsisi na ako. Nagbago na ako. Kung nagbago ka para sa sarili mo, maganda yon. Pero kung nagbago ka para sa akin, sobrang huli na ang lahat. Pero huwag ka mag-alala, pinatawad na kita noon pa. Hindi ako papayag ng ganun. Kailangan natin mag-usap. Ang kulit mo naman pala eh. Ayaw na nga makapag-usap, pipilitin mo pa.
Pwede ba? Lubain mo na si Nola. Ikakasal na kami. Kaya wag mo na siyang guluhin. Halika na nga, Elliot. Hindi! Mag-uusap tayo! Pare, kung gusto mo mag-iskandalo, wag mo kaming damay. Elliot, halika na sabi. Nola! Tanga ka ba talaga? Nola, please! Nakakapwisit ka na. Gusto mo ba talaga? Elliot, ano ka ba? Nola! Bakit mo ba kasi papatulan yan? Halika na. Mauna ka nang umuwi. Mag-uusap lang kami. Nola! Ano? Mauna ka na sabi. Susunod na lang ako. Magpapaiwan ka para dyan? Pauwiin mo ako? Sino ba ako dito? Please naman, Elliot. Huwag ka nang dumagdag, oh. Sundin mo na lang ang sinasabi ko. Lola, anong ginagawa mo? Umuwi ka na, please. Halika na, Nola! Durog na durog ang puso ko noon, Papa Dudut. Hindi ko maintindihan ang naging desisyon ni Nola at mas pinili niyang sumama sa lalaking nanakit sa kanya noon kesa sa akin. Ayoko na sanang tingnan sila dahil sobrang sakit, Papa Dudut. Sana nga hindi na ako tumingin pa dahil kitang-kita ko ng halikan ng lalaking yon, si Nola. Para akong binulag ng eksenang yon, Papa Dudut. Hindi ko na nakikita ang paligid basta naglakad lamang ako ng naglakad ng tahimik subalit tuloy-tuloy ang pagtulo ng aking luha. Hanggang sa makarating sa bahay ay saka ako humagulhol kay nanay. Pinilit akong aluin ni nanay at nagpaliwanag siya sa nangyari na hintayin ko daw muna si Nola para mas maliwanagan ako. Hindi umuwi sa bahay si Nola ng araw na yon. Hindi ko siya tinawagan dahil nanginginig ako tuwing susubukan ko. Pero Papa Dudut, bago pa man mag-isip ang mga tagapakinig ay lilinawin ko lamang po ang mga nangyari. Hindi umuwi si Nola sa bahay namin dahil umuwi siya sa bahay nila kung saan ay kasama niya ang parents niya. Tinawagan naman niya si nanay para sabihin na nasa bahay na nila siya. Alam din ni Nola, Papa Dudut, na masakit para sa akin ang mga nangyari. Pero dahil kasama ko naman daw si nanay ay alam niyang ligtas na ako. Tinapos niya lang daw ang usapan sa ex niya para magkaroon sila ng pare-pareho ng closure. Ayaw ni Nola na may gugulo pa sa relasyon namin kaya kinailangan niyang kausapin ang masinsina ng kanyang ex-boyfriend. Ang tungkol naman sa halik ay bigla lang daw siyang hinalikan ng lalaking yon dahil siguro sa sakit noon ay hindi ko na din nakita kung paano nasampal ni Nola ang kanyang ex dahil sa ginawa nito. Papa Dudut, natuloy ang kasal namin at napakasaya po nito. At ngayon ay dinadala na ni Nola ang aming magiging anak. Maraming salamat po, Papa Dudut. Sana po ay may napulot sa storyang ito kahit konti ang mga tagapakinig ninyo. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Elliot. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1 Number 1 Forever. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.